Kabanata 2371. Biglang nagmulat ng mata si Dragonhead. Tinundan ito ng pagsuka niya ng subo ng dugo. Ubo-ubo. Nag-thumbs up si Dragonhead kay Thomas. Tiyak na makapangyarihan ka. Ikaw ang unang taong nagawang saktan ako ng ganito kalaki. Ang titulong Ozere, ang Diyos ng Digmaan ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Pero kahit ano ka pa God of War, dapat kang mamatay dito ngayon. Habang nagsasalita pa siya, naglabas si Dragonhead ng isang maliit na vial, na mukhang maliit na bote ng alak mula sa kanyang bulsa, at dahan-dahang tinanggal ang takip. Patuloy ng Dragonhead, "Let me tell you another secret today, Thomas. Alam mo naman na ginagamit ng City Lock ang ancestral water para kontrolin ang mga nasasakupan nito, di ba? Pero alam mo ba, ang ancestral water ay hindi lang lason na may kakayahang kumitil ng buhay kundi pati na rin isang elixir na nagpapasigla sa potensyal ng tao. Kung ipagkanulo nila tayo, ang lock ng lungsod ay mag-trigger ng lason at mag-aalis ng kanilang buhay. Kung sila ay nasa panganib, maaaring pasiglahin ng City's Lock ang kanilang potensyal, pilit na iniligtas ang kanilang buhay at papatayin ang kanilang kalaban. Ganyan talaga ang ancestral water. Alam mo ba na? Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, iniinom ng Dragonhead ang bawat patak ng tubig sa vial. Iyon ang tubig na nagbigay daan sa ancestral water na magkaroon ng epekto nito na nagpapasigla sa potensyal ng isang tao. Kahit na walang epekto, napakalakas ng Dragonhead. Kung ang kanyang potensyal ay higit pang madagdagan sa pamamagitan ng pagpapasigla ng ancestral water, gaano siya kalakas? Walang nakakaalam. Iyon ay dahil walang nakakita sa Dragonhead na nagpapasigla sa kanyang sariling potensyal. Imposible para sa sinumang normal na tao na itulak ang Dragonhead sa ganitong lawak. Ngunit si Thomas, sa kabilang banda, ay may sapat na kakayahan upang gawin ito. Ngunit sa harap ng Dragonhead sa kanyang potensyal na natap, ano ang mga pagkakataong manalo si Thomas? Ang kapangyarihan ay dumadaloy sa aking katawan. Napakasarap sa pakiramdam. Kinawian ng Dragonhead ang kanyang braso at binasag ang bintana ng bus sa isang hampas ng palad. Maiisip lang ng isa kung gaano siya kalakas ngayon. Ikaw ang pinakaunang nagawang itulak ako hanggang sa puntong ito, Thomas. Dapat kang ipagmalaki dahil ito ay nagpapatunay kung gaano ka katatag. Ngunit dapat mo ring pagsisihan ang pagtulak sa akin hanggang sa puntong ito dahil walang sino man sa mundo ang maaaring manalo laban sa akin sa ganitong estado. Mamatay ka, Thomas. Sumugod si Dragonhead kay Thomas at sinuntok ito. Nakabantay si Thomas. Itinuon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang magkabilang braso upang depensahan ang pag-atake ng Dragonhead. Sa kanan, ang kanyang mga braso na nababalot ng enerhiya ay dapat na maprotektahan si Thomas mula sa anumang pinsala. Kahit na ang isang kotse sa 120 milya bawat oras ay bumangga kay Thomas, siya ay magiging maayos din. Gayunpaman, ang mga resulta ay nagulat sa lahat. Napaatras si Thomas ng isang suntok. Ang lakas na itinuon niya sa magkabilang braso niya ay nawala at nasaktan ng husto. Isang suntok ay sapat na para masira ang kanyang depensa. Hindi pa tapos. Tumalo ng Dragonhead at sinimulang bugbugin si Thomas. Ang Dragonhead ay nagpakawala ng mga kamao kay Thomas. Bahala na ang isang tao, kahit isang steel plate ay hindi makakayanan ang puwersang iyon, hindi ba? Matapos ang mga pag-atake, dahan-dahang bumangon si Dragonhead habang nakatitig kay Thomas na nakahiga sa lupa na malapit ng mamatay. Isang tagumpay ng ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Malakas, masyadong malakas. Ang kasalukuyang Dragonhead ay masyadong malakas. Siya ay lampas sa pangunawa ng tao. Kahit na ang Diyos ng Digmaan, si Thomas, ay hindi nakayanan ang gayong halimaw. Ako ay hindi magagapi sa ilalim ng langit. Tigaw ng Dragonhead sa taas ng kanyang baga. Sa oras na ito, dalawang figure ang lumitaw mula sa kaliwa at kanan. Sila ang dalawa na pinakamalakas sa 12 Golden Zodiacs. Ang Santo, Virgo. Ang Diablo, Gemini. Ang Santo at Diablo ay nagtutulungan, inaalis ang kasamaan sa mundo. Kabanata 2372. Ang Santo at Demonyo ha. Santo ka man o demonyo, matatalo ka pa rin sa akin. Tumawa ng malakas si Dragonhead. Hindi niya iginagalang ang kanyang mga kalaban. Umiling si Gemini. Bakit may kakaiba akong nararamdaman sa pagitan natin? Sabi ni Virgo, so, nag-aatubili ka ba ngayon? Hindi, humisi si Gemini. Sa kabilang banda, gusto ko siyang mamatay ng higit pa kaysa dati.
Walang muwang, sino ka sa tingin mo? Sabay silang umatake sa Dragon Head. Virgo, ang santo, na may sa halip. Sabay silang umatake sa Dragon Head. Virgo, ang santo, na may medyo banal na pamamaraan. Gemini, ang Diablo, sa kanyang kasamaan at mabisyo pamamaraan. Kahit na may posibilidad na dalawa laban sa isa, ang Dragon Head ay wala sa talo. Iyan lang ang account ng Santo at Diablo. Magwala ka. Gamit ang dalawang kamay niya, sabay na tinulak pabalik ang dalawa. Parehong malakas na napaatras sina Virgo at Gemini at nakatayo lang ng maayos pagkatapos ng ilang hakbang pabalik. Sinabi ni Gemini, medyo malakas ang bastos na ito. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, tumalon ng mataas ang Dragon Head habang hinahampas niya ang kanyang palad pababa. Pagamat nagawa ni Gemini na lumaban sa takdang panahon, nabagsakan pa rin siya sa lupa. Masakit ang buong katawan na halos himatayin siya sa sakit. Sumugod si Virgo sa pagtatangkang iligtas siya, ngunit sinalo ng Dragon Head si Virgo at sinabing, aminin ang pagkatalo. Tinangga niya si Virgo sa katabi niyang kotse at gumawa ng dent sa sasakyan dahil sa impact mag-isa. Ang Santo at Diablo ay hindi nakayanan ng isang suntok. Nang haharapin na ng Dragon Head ang panghuling suntok, dumating ang Capricorn ng 12 Golden Zodiac. Espesyal siya sa kanila. Kabilang sa 12 Golden Zodiac, si Capricorn ang responsable sa pagsasanay ni Thomas. Kaya naman, hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Gayunpaman, kahit si Thomas ay natalo. Ano ang magagawa ng Capricorn? Bagamat maingat si Capricorn, nahuli pa rin siya ng Dragon Head. Tila may malaking gap ng lakas sa kanilang dalawa. Lumitaw si Scorpio mula sa mga anino sa sandaling ito ay inatake niya ang Dragon Head gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagpatay. Ngunit sino ang nakakaalam na ang kanyang punyal ay hindi man lang makagamot sa Dragon Head. Si Libra ay humawak ng isang sibat habang si Sagittarius ay nagpaputok ng kanyang mga palaso mula sa malayo habang si Leo ay nagpakawala ng napakabilis na pag-atake. Ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan. Itinaas ng Dragon Head ang kanyang kamao. Maging si Taurus, na may pinakamataas na depensa sa 12 Golden Zodiacs ay hindi napigilan ang kanyang suntok. Sina Aries at Cancer, ang dalawang lingkod bayan, ay pumasok din sa away. Ngunit ang kanilang kaya ay napakalimitado. Hindi kasama ang Pisces, na malubhang nasugatan at nakahiga sa kama ng ospital, at si Aquarius, na huli, ang natitirang 10 sa 12 Golden Zodiac ay naruroon lahat upang harapin ang Dragon Head. Medyo nakakatakot ang line-up na iyon. Kahit na si Thomas iyon, hindi niya magagawang labanan ang isa laban sa 10 laban sa kanila dahil lahat sila ay napakalakas. Ngunit kahit na ang 10 sa kanila ay nagtutulungan laban sa Dragon Head, hindi pa rin nila siya nagawang ibagsak. Ano ang loika sa likod nito? Kinuha ng Dragon Head ang Pisces, Aquarius, at Thomas. At sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kung saan lumalaban siya ng isa laban sa 10, talagang naninindigan siya laban sa 10 ng Golden Zodiacs. Hindi na siya ikinategorya bilang isang tao. Gemini, Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra, Sagittarius, Leo, Taurus, Aries, at Cancer. 10 master laban sa isang tao. Bihira lang talaga mangyari ang ganitong sitwasyon. Biglang nagdilim at makulimlim ang langit. Huli si Aquarius sa laban habang ipinadala niya ang Pisces sa ospital. Pagkatapos ay sumugod siya sa lalong madaling panahon. Napasimangot si Aquarius nang makita ang 10 master na nabigong ibagsak ang Dragon Head. Siya ang pinakamatalino sa 12 Golden Zodiacs. Wala itong magagawa kahit na ang Aquarius ay sumali sa laban dahil ang kanyang presensya doon ay hindi gaanong mahalaga. Kabanata 2373. Pero paano kung may isa pang Thomas? Agad na lumapit si Aquarius sa butas at kinaladkad si Thomas palabas. Sa sandaling iyon, si Thomas ay hindi papatay, ngunit siya ay dumudulas, halos hindi nakabitin sa isang sinulid. Commander, may malay ka pa ba? Pinilit ni Thomas na idilat ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang huling lakas para sabihin. Aquarius, kunin mo ang mga karayom at ipasok ang mga ito sa aking katawan ayon sa aking mga tagubilin. Ha! Hindi agad naintindihan ni Aquarius ang ibig sabihin ni Thomas, ngunit hindi kailanman sinabi ni Thomas ang anumang bagay na walang silbi, kaya sumunod na lang siya. Agad niyang inilabas ang Asclepius Needles na karaniwang ginagamit ni Thomas. Commander, mangyaring ibigay sa akin ang iyong mga tagubilin.
Pagkatapos, nagpasok si Aquarius ng isang karayom sa bawat acupuncture point na binanggit ni Thomas. Bagaman hindi siya isang profesional na doktor, nag-aral siya ng medisina, kaya ang pagsasagawa ng simpleng acupuncture ay hindi isang problema. Hinawakan ng 10 miyembro ng 12 Golden Zodiacs ang Dragon Head at binigyan nito si Aquarius ng sapat na oras upang maipasok ang mga karayom sa katawan ni Thomas. Sa huli, 108 Asclepius needles ang ipinasok niya sa 108 acupuncture points sa kanyang katawan. Naka-cross-leg si Thomas sa sahig. Pumikit siya habang inaayos ang paghinga. Ang acupuncture na ginabayan ni Thomas kay Aquarius ay nilikha niya. Ito ay isang paraan ng acupuncture na binuo batay sa mga punto ng acupuncture ng tao at breath. Ang pamamaraang ito ng acupuncture ay maaaring mag-trigger ng lahat ng hininga sa loob ng katawan ng tao na nagbibigay sa tao ng sobrang lakas na mapanirang kapangyarihan sa maikling panahon. Kung saan, ang teorya nito ay medyo katulad ng ancestral water. Gayunpaman, hindi pa nasusubukan ni Thomas ang pamamaraang ito ng acupuncture, kaya hindi niya alam kung gagana ito o hindi. Ngunit napilitan siya sa isang sulok at kailangan niyang gamitin ito. Hindi kayang talunin ng normal breath ang Dragon Head, hindi kapag sinamantalan niya ang kanyang buong potensyal. Kinailangan ni Thomas na ilabas ang lahat ng kanyang hininga. Samantala, 10 sa 12 Golden Zodiac ang unti-unting nawala ng kakayahang pigilan ng Dragon Head. Sunod-sunod silang napaatras. Ang ilan sa kanila, na mas mahina, ay nagtamo ng mga bali ng buto at nawala ng malay. Tao ba ang lalaking ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Libra. Nabigo ang lahat ng 10 ng Golden Zodiac. Pinunasan ng Dragon Head ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi, nanunuya, at sinabing, kayo ba ang 12 Golden Zodiacs na nanalo sa kanlurang baybayin? Ang iyong mga kasanayan ay kakilakilabot. Mukhang ang alamat tungkol sa iyo ay isang mataas na kwento. Ngayon, papatayin ko kayong lahat na 12 Golden Zodiac kasama si Thomas. Sa sandaling magsalita siya, nakita niya ang puting usok na nagmumula kay Thomas. Hindi nagtagal, sumingit si Thomas, at nahulog ang 108 Asclepius needle sa kanyang katawan. Dragon Head, ako ang kalaban mo. Tumayo si Thomas, at pumuti na ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, si Thomas ay tunay na naging Diyos ng digmaan mula sa impyerno. Kaya mo pa bang tumayo? Tumawa si Dragon Head. Thomas, oh Thomas, labis mo akong ikinagulat. Ang pakikipaglaban sa isang kalaban na tulad mo bago ako mamatay ay nakakabighani. Nagdadala ka sa akin ng walang katulad na saya, ito man ay dahil sa iyong talino o sa iyong martial arts skills. Thomas, ang laban na ito ay sa pagitan mo at ako. Tapusin na natin ito. Ungol ng Dragon Head habang sumusugod kay Thomas at binato ng walang awa na suntok sa ulo ni Thomas. Commander, kulat na sigaw ni Aquarius. Nag-aalala siya kay Thomas. Kung tutuusin, hindi kinaya ng 12 Golden Zodiacs ang Dragon Head kahit sila ay nagtutulungan. Ang lakas ng kanyang mga suntok ay daig pa ang pangunawa ng isang ordinaryong tao. Kailangang iwasan ni Thomas ang kanyang suntok. Gayunpaman, ang reaksyon ni Thomas ay hindi inaasahan ng Aquarius. Hindi niya ito iniwasan. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang suntok ni Dragon Head. Gusto mo kunin? Tumawa si Dragon Head. Hindi mo mahawakan ang iyong braso. Tinalubong ng kamao niya ang palad ni Thomas. Bam! Habang gulat na gulat ang lahat, patuloy na tinanggap ni Thomas ang suntok na ibinato ni Dragon Head ng buong lakas. Gayunpaman, hindi bumalik si Thomas. Dragon Head, talo ka. Kabanata 2374. Nagulat si Dragon Head kay Thomas. Hindi siya makapaniwala na matatalo pa rin siya ni Thomas pagkatapos na matrigger ng ancestral water ang kanyang potensyal. Imposible naman. Ang lahat ng kanyang potensyal ay natrigger at nalampasan niya ang bawat tao. Walang magiging problema para sa kanya na labanan ng 100 tao ng mag-isa. Iyon ang katotohanan. Nang umatake ang 10 miyembro ng 12 Golden Zodiacs, nagtagumpay ang Dragon Head na talunin silang lahat ng walang anumang pressure. Ang isang regular na tao ay hindi maaaring ihambing. Grabe rin ang pinsala ni Thomas nang gamitin niya ang buong lakas niya kanina. Paano mabilis na nakabawi si Thomas? Bukod dito, nagkaroon ng matinding pagtaas sa kanyang lakas. Siya ay mas malakas kaysa sa Dragon Head na ang potensyal ay nailabas na. Iyon ay ganap na abnormal, tama. Tila kahit gaano kalakas ang Dragon Head, si Thomas ay palaging magiging mas malakas kaysa sa kanya.
Nakakainis talaga si Dragonhead. Ipis ka ba? Bakit hindi kita mapapatay? Hindi mahalaga kung katalinuhan o lakas. Bakit ka bumabalik tuwing malapit na kitang patayin? Bakit? Bakit? Tumahol siya. Nag-hysterical ang ungol niya habang parang patak ng ulan ang mga suntok niya kay Thomas. Ganyan niya natalo si Thomas noon. Sa pagkakataong ito, gayon pa man, hindi siya gaanong pinalad. Hindi natalo si Thomas dahil matatag niyang matatanggap ang bawat suntok mula sa Dragonhead. Sa mga mata ni Thomas, nag-slow motion ang Dragonhead sa kanyang mga suntok. Dash! Huminto lang ang Dragonhead nang wala pang isang segundo, ngunit nahuli siya ni Thomas. Diretso siyang hinampes ni Thomas sa mukha at agad siyang lumipad pabalik bago siya bumagsak sa lupa. Kalmadong naglakad si Thomas papunta sa kanya. Alam mo ba kung bakit palagi kang nawawala? Dahil lang ito sa tatlong salita. Justice always wins. Pulang-pula ang mukha ni Dragonhead at tumawa siya ng baliw. Lagi namang panalo ang hustisya. Haha. How dare you spout that bastos? I'd never surrender to fate. I'd never believe in bastos like justice always wins. Muli, galit na sumugod si Dragonhead kay Thomas at binato ng suntok ang noo ni Thomas. Nanumpa siyang papatayin si Thomas sa suntok na ito. Gayunpaman, hindi nilayo ni Thomas na iwasan ito. Sa halip, naglabas siya ng katulad na suntok. Maya-maya ay kumilos na siya, ngunit naunang umabot sa target ang suntok niya. Unang tumama ang suntok ni Thomas sa noo ni Dragonhead at agad na lumipad pabalik ang Dragonhead na parang natusok na lobo. Bam! Nahulog siya sa isang kotse, lumikha ng isang malaking bunganga. Nabasag ang bintana ng sasakyan at isang matalim na piraso ng salamin ang tumusok sa leeg ni Dragonhead. Namatay siya ng segundong iyon. Kawawang punong malupit. Sa huli, napatay pa rin siya. Huminga ng malalim si Thomas at nagpipigil ng lakas. Pagkatapos, agad siyang bumagsak sa lupa. Ang 108 karayom ay pinilit ang lahat ng Thomas breath out. Sa pamamagitan nito, maaari siyang magkaroon ng malaking lakas sa maikling panahon, ngunit mayroon din itong malubhang kahihinatnan. Halos maubos na ang hininga ni Thomas at itinuring na itong biyaya kung hindi siya mamamatay sa sobrang paggamit nito. Baka hindi na siya makarecover kahit kalahating month. Napahiga siya sa sahig at nahihirapang huminga. Nagtakbuhan ng iba para buhatin si Thomas bago nila ihatid sa ospital. Samantala, agad na sumugod ang gobyerno at kinuha ang bangkay ni Dragonhead. Kabanata 2375. Ang Dragonhead, ang demonyong nagdulot ng mga sakuna sa mundo, sa wakas ay nawasak. Sa ospital, dahan-dahang iminulat ni Thomas ang kanyang mga mata at nakita ang 12 Golden Zodiac, pati na rin si Eric. Nakatayo sila sa harap ng kanyang hospital bed habang nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Matagal na niyang hindi naramdaman iyon. Mula nang maging Diyos ng digmaan si Thomas, matagal na siyang hindi nakaranas ng ganoong matinding pinsala. Kailangang aminin ng isa na ang Dragonhead ay hindi kapani-paniwalang malakas. Siya ang tanging tao na maaaring itulak si Thomas sa kanyang limitasyon. Baka wala ng kaaway na kasing lakas niya. Huwag mo akong palibutan ng ganyan. Hindi ako sanay, dahan-dahang sabi ni Thomas sa malalim na boses. Umalaklak si Eric. Nag-aalala lang kami sa mga sugat mo. Ang malaking demonyong iyon, ang Dragonhead, sa wakas ay nawasak na. Na-clear na ang lahat ng pinakamalakas na puwersa ni Locke. Ang Locke ay isa na ngayong one-band organization. Oras na para maglunsad tayo ng total attack. Tanong ni Thomas, aalisin mo na ba agad si Locke? Eric answered, we still need some time. Una, we have to make arrangement for all the areas in the country that are controlled by Locke. Then, we can send out our army and agawin all of them once. Sa wakas, panahon na para bumagsak ang imperyo ng demonyo na naghari ng mahigit 1,000 taon. Dagdag pa ni Eric, ang Locke ay may napakalaking kapangyarihan. Bagamat nawala sa kanya ang Dragonhead, Dragon Scale, at Dragon Claw, marami pa rin siyang alipin. Kung hindi tayo makakaisip ng magandang plano, madali nating magugulo ang mga bagay-bagay. Ngunit huwag mag-alala, tatagal ng kalahating oras upang sirain si Locke at ang kanyang mga alipin. Magiging malinaw ang kalangitan. Huminga ng mahabang buntong hininga si Thomas at sinabing, iyan na ang matagal ko ng hiling. Kung maaalis natin ang mabangis na powerhouse na iyon, Locke, makakabalik na ako sa pamilya ko. I wonder how my family is doing now.
Lumapit si Pisces at sinabing, huwag kang mag-alala, Commander. Ayos lang ang pamilya mo. Ang galing. Malapit nang dumating ang wakas. Ito ay halos oras upang labanan ang Locke. Si Lord Vadestas ay nakaupo sa sahig sa Art Trading Corporation. May mga bote ng alak sa kanyang harapan na naiwan doon pagkatapos niyang uminom doon. Hindi mabilang na bote ang nainom niya pero gusto pa rin niyang magpatuloy. Kahit natalo si Dragonhead. Tapos na ang lahat. Walang makakatalo kay Thomas ngayon. Ano iyon, bastos? Tinira niya ang pamilya ko at binigyan niya ng kontrol ang iba sa Celandine City na dati kong pinamumunuan. Pabayaan ko na lang ba siya? Oh God, bakit ang walang awa mo sa akin? Si Lord Vadestas ay umiiyak ng walang pag-asa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang kanyang sekretarya na si Lucia ay nakatayo sa gilid, tahimik na umiiling at bumantong hininga. Patay na ang Dragonhead at madilim ang kinabukasan ng Art Trading Corporation. Naniniwala sila na hahabulin ni Thomas at ng gobyerno ang Art Trading Corporation at sisirain silang lahat. Imbes na umarte sila na parang nakaupong itik, umatake na lang muna. Namula ang mga mata ni Lucia habang sinabing, hindi na namin mapapanatili ang Art Trading Corporation. Lord Vadestas, kung handa kang isuko ito, maaari tayong tumaya at gamitin ang Art Trading Corporation bilang bargaining chip para maibulalas ang galit natin. Tumingin si Lord Vadestas kay Lucia. Bargaining chip, isang taya, ilabas ang galit natin. Tumanggaw si Lucia. Ang Art Trading Corporation ay bumabagsak, ngunit ito ay isang malaking negosyo kung tutuusin. Ito ay may halaga na higit sa $10 billion. Ang isang tao sa labas ay dapat na naghahanap ng ganoong magandang gantimpala. Kung ipagsapalaran natin ang lahat ng ito, sa palagay ko ay hindi maging isang kakulangan ng mga taong makakaharap kay Thomas. Pinaikit ni Lord Vadestas ang kanyang mga mata habang iniisip ito. Imbes na hintayin niyang kunin ni Thomas ang kumpanya nila, dapat ay gamitin na lang niya ito para mapabagsak si Thomas sa kanya. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa. Okay, pumayag ako. Kabanata 2376. Si Lord Vadestas ay kumilos ayon sa mungkahi ni Lucia. Ginamit niya ang Art Trading Corporation bilang bargaining chip at nag-anunsyo ng kill order sa mundo. Ibibigay ang Art Trading Corporation sa taong makakapatay kay Thomas. Bagamat bumagsak na ang Art Trading Corporation, isa pa rin itong malaking negosyo sa pagtatapos ng araw. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $10 billion. Ang isang malaking gantimpala ay magbubunga ng isang matapang na tao. Kapag napakaraming pera ang inaalok, tiyak na magsa-sign up ang ilang mahuhusay na mamamatay. Iyon ang katotohanan. Wala pang kalahating araw matapos ipahayag ang utos ng pagpatay, isang malaking bilang ng mga pumatay ang pumunta sa Art Trading Corporation. Ang iba ay nagmula sa East Ocean, ang iba ay nagmula sa West Ocean, ang iba ay mga profesional na hitmen, at ang iba ay mga normal na individual lamang. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng tao. Ang sino mang isang ranggo na mamamatay sa mundo ay karaniwang dumating. Naturally, hindi makatutuhanang hayaan ang napakaraming tao na lumabas doon at patayin si Thomas. Ito ay tungkol sa pagpatay sa kanya, hindi direktang pag-atake sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Kung sumugod ang ganitong kalaking grupo ng mga tao, baka masugpo sila bago pa man nila maabot si Thomas. Isang tao lang ang mapipili para pumatay kay Thomas. Sino ba dapat? Matapos mag-isip ng ilang sandali si Lord Vadestas, gumawa siya ng 2 round ng pagpili. Ang unang round ay isang pangkalahatang pagpili. Inalis muna niya sa pool ang mga hindi kwalipikadong kandidato para hindi kumonsumo ng espasyo ang basura. Pagkatapos, ginanap ang isang round ng mga partikular na selection. Tinubukan ni Lord Vadestas ang mga kakayahan ng mga mamamatay tao na ito. Ang mga pumasa ay maaaring manatili habang ang mga nabigo ay itinaboy. Kaya lang, pagkatapos ng 3 araw na pagpili, kabuoang 10 tao ang natira. Kahanga-hanga ang bawat isa sa natitirang 10 eksperto. Si Lord Vadestas ay lubos na nasisiyahan sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring kumilos ng hiwalay. Ang sino mang nakapatay kay Thomas ay magkakaroon ng $10 billion Art Trading Corporation. Gayunpaman, nang malapit ng kumilos ang 10 eksperto, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari. Isang lalaking nakaitim ang lumapit sa pasukan ng Art Trading Corporation at sinabing naroon din siya para mag-sign up para sa kill order. Niyaya siya ni Lucia sa loob.
Una niyang binalak na magsagawa ng 2 round ng mga pagsubok sa kanya at matukoy ang kanyang antas. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim na damit ay napakatapang na humiling na makipagkumpetensya laban sa 10 eksperto. Parang ang kanyang kakayahan ay higit pa sa 10 eksperto at kaya niyang lutisin ang problema ng mag-isa. Ang iba ay hindi kailangang humadlang sa kanyang paraan. Mukha siyang mayabang kaya nagtaka si Lucia kung talagang may kakayahan siya. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ni Lucia ang pahintulot ni Lord Vedestas, nagayos siya ng labanan sa pagitan ng 10 eksperto at ng lalaking nakaitim. Pinatunayan nito na hindi nagsisinungaling ang lalaking naka-black outfit. Talagang sanay siya at natalo niya ang lahat ng napiling 10 eksperto sa loob lamang ng ilang minuto. Siya kahit na walang awa na sinabi, ang mga piraso ng basurang ito ay gustong talunin ng Diyos ng digmaan. Panginoong Vedestas, hindi nakakagulat na nabigo ka. Labis na hinangaan ni Lord Vedestas ang lalaking nakaitim at nagtanong siya, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Odesan Solis, walang pakialam na sabi ng lalaking nakaitim. Odesan Solis. Matapos marinig ni Lord Vedestas ang kanyang sagot, nabigla siya, alam niya ang pangalan. Si Odesan ay nirerango ang una sa mga pumatay sa Underworld. Hindi siya nabigo sa anumang misyon na ginawa niya, kaya siya ang pinaka-nakakatakot na mamamatay tao sa mundo. Gayunpaman, dahil napakaraming tao ang napatay ni Odesan, gumawa siya ng napakaraming mga kaaway. Noong nasa labas si Odesan sa isa sa kanyang mga assassination mission, may nag-set up sa kanya at pumatay sa kanyang pamilya. Maging ang kanyang sanggol ay hindi nakaligtas. Mula noon, nilamon ng lungkot at sakit si Odesan. Siya ay nawala at hindi na tumanggap ng anumang mga misyon na naging isang alamat bilang isang resulta. Kabanata 2377. Si Odesan ay nawala ng napakatagal na panahon. Gayunpaman, walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang kakayahan. Ang numero 1 hitman sa Underworld ay palaging si Odesan at hindi iyon nagbago kahit na makalipas ang maraming taon. Ang mga himala na kanyang nilikha ay napakahirap para sa nakababatang henerasyon na gayahin. Nang malaman ni Lord Vedestas na ang lalaking nakaitim na damit ay ang sikat na Odesan, labis siyang nagulat. Yumuko siya at sinabing, karangalan ko na tanggapin ka pabalik. I just want your money. Ayusin mo ang kumpanya mo. Pagkatapos kong patayin si Thomas ngayong gabi, babalik ako para kunin ang posisyon mo, malamig na sabi ni Odesan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay buong pagmamalaki niyang umalis sa Art Trading Corporation. Tinitigan ni Lord Vedestas ang papaalis na silhouette ni Odesan at may kumpiyansang sinabi, ang mga pinsala ni Thomas mula sa pakikipaglaban niya sa Dragonhead ay hindi pa gumagaling. Ngayon ay makakaharap na niya ang isang hamon mula sa nangungunang eksperto, si Odesan. Tumanggi akong maniwala na magagawa niya ito sa labas ng buhay. Nakatayo si Odesan sa pasukan ng Caring Hospital habang nakatitig sa ospital. Hindi siya pumili ng palihim na paraan ng pagpatay. Sa halip, sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinili niyang hamanin si Thomas. Tila ayaw niyang palihim na ilabas si Thomas, ngunit gusto niyang patayin si Thomas sa publiko at ipaalam sa lahat ang kanyang pangalan. Ibang-iba ito sa dating estilo ni Odesan. Sa ward ng ospital, si Thomas ay nakahiga sa kama at ang kanyang mga nasasakupan ay nagpaalam na sa kanya tungkol sa hamon ni Odesan. Matapos basahin ni Thomas ang mensahe, tumawa siya bilang pagbibitiw at sinabing, Odesan Solis, ang lalaking unang nag-rank sa leaderboard ng mga mamamatay tao at nawala ng halos 5 taon. Nagpakita talaga siya sa pasukan at hinamon ako ngayon. Wow! Ano ang isang karangalan? Sinabi ng Pisces, Commander, hindi ka pa nakakabawi. Kung tatanggapin mo ang kanyang hamon, ito ay magiging lubhang disadvantages para sa iyo. At saka, ito ay isang bitag na itinakda ni Lord Vedestas. Wala tayong dapat pakialam sa kanya. Umiling si Thomas. Kung narito siya para patayin ako, maaari kong hayaan ka at ang mga miyembro ng 12 Golden Zodiacs na tanggapin ang hamon. Ngunit hindi ginagawa iyon ni Odesan. Siya ay dumating upang hamanin ako ng hayagan. Kung hindi ko tatanggapin ang kanyang hamon, ako matatalo sa pamamagitan ng default. Alam mo na ang panuntunan para sa mga nagsasanay ng martial arts. Puno ng galit ang mga mata ni Pisces. Ang panuntunan ay naayos, ngunit ang mga tao ay nababaluktot. Hindi na kailangang makipaglaban si Thomas na may malubhang pinsala sa katawan, tama ba? Ang Pisces ay labis na hindi nasisiyahan.
Gusto pa niyang makuha si Aquarius na magpanggap bilang Thomas para labanan si Oldest Son. Iyon ay magiging katawa-tawa. Uminom si Thomas ng ilang pampawala ng sakit, nag-stretch, at sinabing, kung mamamatay ako sa labanan ngayon, ito ang magiging kapalaran ko. Tandaan, hindi ka dapat maghiganti kay Oldest Son. Pagkatapos sabihin iyon ni Thomas, umalis siya sa ward at ospital habang nakatingin ang lahat. Pagkatapos, umakyat siya at si Oldest Son. Magkaharap silang dalawa. Hindi nila kailangang sabihin ang anumang bagay upang malaman ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Iyon ay ang kanilang tacit understanding. Kinuha ni Thomas ang isang mahabang kutsilyo habang si Oldest Son ay naglabas ng espada na lagi niyang dala. Hindi na kailangan ng pag-uusap. Dapat lumaban na lang yung nag-practice ng martial arts. Pagkatapos nilang mag-ungol ay dali-dali silang sumugod sa isa't isa. Ang labanan sa pagitan ng mga tunay na eksperto ay hindi nagtagal. Nang lumaban ang mga eksperto, sapat na ang isang galaw upang magpakita ng mga resulta. Nagtama ang espada at kutsilyo. Clang! Nabasag ang espada. Mas mahusay si Thomas kaysa kay Oldest Son. Ang kanyang malaking lakas ay direktang nabali ang espada ni Oldest Son at maging ang kanyang leeg. Kasunod ng kanyang isang galaw, ipinikit ni Oldest Son ang kanyang mga mata at namatay. Damaloy ang dugo niya pababa sa hagdanan. Kabanata 2378. Lumingon si Thomas at tinignan ang bangkay na nakahandusay sa sahig. Puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Bagamat medyo malakas si Oldest Son, tila ibang-iba siya sa maalamat na tao. Hindi bababasa, sa opinyon ni Thomas, ang kanyang kasalukuyang pamantayan ay hindi sapat para sa kanya na ranggo muna sa leaderboard ng mga mamamatay. Lumalaba ang kakayahan ni Oldest Son pagkatapos ng kanyang 5 taong pagre-retiro. Ang iba ay hindi mapakali dito. Inisip na lang nila na sobrang nakakamangha si Thomas. Tuwang-tuwang tumakbo si Pisces at sinabing, number 1 on the killer leaderboard. Is on such a low level. It was vicious for him to challenge you when you are severely injured, but he was defeated with one move. How lousy. Itinago ni Thomas ang kanyang kutsilyo at sinabing, alagaan ang kanyang bangkay. Huwag hayaang may manginsulto sa kanya. Kailangan nating igalang ang isang taong nagsagawa ng martial arts. Tumango si Pisces. Nakuha ko na. Ipaubaya mo na lang sa akin ang iba. Commander, bumalik ka na at magpahinga. Taglit na umubo si Thomas bago siya umalis sa eksena. Pagkatapos, inayos ng Pisces ang ilang tao na hawakan ang bangkay ni Oldest Son. Sa isang kahoy na bahay sa bundok, dahan-dahang nagising ang lalaking may magagandang katangian at nakita niya ang isang sulat sa mesa sa harap niya. Inabot niya ang sulat bago niya ito binuksan at binasa. Ang nilalaman ng sulat ay, Oldest Son, natutunan ko ang mga paraan ng espada mula sa iyo sa loob ng 15 taon at gusto kong lumikha ng sarili kong mundo. Ngayon, ginagantimpalaan ni Lord Vedastos mula sa lungsod ng Celandine ang mga tao sa pagpatay kay Thomas Mayo. Kung magagawa ko, agad akong magiging sikat at kilala ng mga tao sa buong mundo. Oldest Son, hintayin ang aking magandang balita. Taos puso, Ciel. Ciel. Ang lalaking ito ay talagang si Oldest Son na nagre-rango ng numero 1 sa leaderboard ng mga mamamatay. Ang taong nakalaban ni Thomas ay hindi ang tunay na Oldest Son, kundi ang kanyang nakababatang kapatid na si Ciel. Dati nang umiwas si Ciel na mapatay dahil kasama niya si Oldest Son sa isang misyon. Simula noon, laging sinusundan ni Ciel ang kanyang kapatid. Itinuro ni Oldest Son kay Ciel ang lahat ng kanyang kakayahan sa espada, ngunit ang isang normal na tao ay hindi maihahambing sa isang henyo. Kahit na itinuro ni Oldest Son kay Ciel ang lahat, 60% lang ng mga teknik ni Oldest Son ang kaya ni Ciel. Ito ay sapat na upang mahawakan ang mga regular na tao na may 60%. Gayunpaman, gusto niyang talunin ang isang nangungunang eksperto tulad ni Thomas na may parehong dami ng kasanayan. Anong ligaw na panaginip? Ang unang plano ni Ciel ay tanggapin ang misyon sa pangalan ng kanyang kapatid. Pagkatapos niyang patayin si Thomas, ang Diyos ng digmaan, ipahayag niya ang kanyang pangalan sa mundo. Gusto niyang sumikat. Nais niyang isulong ang sarili sa pamamagitan ng pagpatay kay Thomas. Sa kasamaang palad, siya ay bata pa, mayabang, at walang nguwang. Napakalaki pa rin ang pagkakaiba ng kakayahan ni Ciel at Thomas. Hindi pa man nakaka-recover si Thomas ay kaya pa rin niyang patayin si Ciel sa isang galaw. Iyon ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kakayahan. Matapos basahin ni Oldest Son ang sulat, natarante siya.
Alam niya ang kakayahan ni Ciel at napagtanto niyang nagpapakamatay si Ciel sa paggawa nito. Kaya naman, walang pag-aalinlangan siyang umalis sa kanyang bahay at nagtungo sa Celandine City para imbestigahan ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Pero huli na siya. Pagdating niya sa Celandine City, nakita na niya ang balitang si Ciel ay pinatay ni Thomas at ang kanyang bangkay ay naipadala na sa Art Trading Corporation. Sa Art Trading Corporation, si Lord Vedestas ay nakaupo sa kanyang upuan habang galit na sinabi niya, ang leaderboard ng mga mamamatay tao ay isang piraso ng tae. Ang isang napakasamang brat ay nagawang marangk muna. Siya ay agad na pinatay ni Thomas. Anong basura? Si Oda-san ay kilala bilang isang maalamat na mamamatay tao ngunit napakababa ng kanyang antas. Umiling din si Lucia. Hindi rin niya inaasahan na ganoon kababa ang level ni Oda-san. Kahit si Oda-san ay napakahina. Mas malala ba ang 10 eksperto na kanilang pinili? Kapag naisip nila ito, nakita nilang imposibleng mag-higanti. Pagkatapos ng lahat, si Thomas ay isang hindi kapani-pani walang malakas na manlalaban na kayang pumatay ng Dragon Head. Paano siya haharapin ng isang normal na individual? Buntong hininga. Habang umiiling sila at nagbubuntong hininga sa galit at kawalan ng pag-asa, may dumating na lalaki. Dumating siya nang hindi inanyaya at naglakad hanggang sa loob. Sa sandaling makita ni Lord Vedestas ang lalaki, agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Bakit kamukha ng lalaking ito ang namatay na si Oda-san? Sino ka? Tinitigan ni Lord Vedestas ang lalaki ng walang laman at nakaramdam ng pagkalito. Dahan-dahang sinabi ng lalaki, ako si Oda-san Solis. Oda-san Solis. Bakit nagkaroon ng isa pang Oda-san? Ipinanganak ba sila sa isang batch? Bago pa makapagtanong si Lord Vedestas, nilapitan siya ni Oda-san sa isang kisap mata. Itinutok ni Oda-san ang mahabang espada sa leeg ni Lord Vedestas at sinabing, ang napatay ay ang aking nakababatang kapatid. Nang marinig iyon ni Lord Vedestas, agad niyang naintindihan. He cleared his throat and said, gusto mo bang ipaghiganti ang kapatid mo? Then, you should go and look for Thomas Mayo, not me, I just assigned the mission. Hindi ko pinatay ang kapatid mo. Sinabi ni Oda-san, nagpunta ako sa iyo para sa dalawang layunin. Una, gusto kong ibalik ang bangkay ng kapatid ko. Pangalawa, sabihin mo sa akin kung paano ko mahahanap si Thomas. Ang dalawang bagay na iyon ay napakadaling pangasiwaan. Ibinigay ni Lord Vedestas ang bangkay ni Ciel kay Oda-san bago niya ibinigay kay Oda-san ang detalyadong impormasyon tungkol kay Thomas. Sa pagkakataong ito, ang tunay na numero 1 sa leaderboard ay darating at haharapin si Thomas. Pamulong si Lord Vedestas, sana maging mas may kakayahan itong Oda-san. Ang numero 1 sa killer leaderboard, please don't let me down again. Ibinalik ni Oda-san ang bangkay ni Ciel at inilibing sa kagubatan sa bundok. Iyon ang permanenteng bahay nila. Ciel, ang walang muwang mo. Paano mo isusuko ang buhay mo para lang makilala? Nakalimutan mo na ba kung paano sinaktan ang pamilya natin noon? Walang humpay na sigaw ni Oda-san. Siya ay nanirahan sa bulubunduking lugar sa loob ng napakaraming taon dahil nais niyang iwasan ang kanyang mga kaaway at panatilihing ligtas ang kanyang kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ang kanyang kapatid at hinanap ang kamatayan. Talagang ginawang kalokohan sila ni Oda-san. Nagbuhos si Oda-san ng isang bote ng alak sa harap ng lapida ng kanyang kapatid at sinabing, Ciel, ngayong patay ka na, tumanggi akong mamuhay ng mag-isa. Sasamahan kita pagkatapos kong patayin si Thomas Mayo. Sa huli, natapos niyang inumin ang natitirang alak sa bote at dinurog ang bote. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Hahanapin niya si Thomas at maghiganti. Kabanata 2399. Commander, isa pang Oda-san Solis ang dumating para hamanin ka. Tabik na tumakbo si Pisces sa ward. Nakikigulo ba sila sa kambal? Napatay nila ang isang Oda-san at isa pa ang lumitaw. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, mukhang kalmado si Thomas na para bang inaasahan niyang mangyayari ito sa simula pa lang. Tumango siya at sinabing, it's as I anticipated. Natarante si Pisces at tinanong niya, bakit ganoon, Commander? Thomas answered, actually, I already felt it noong nag-away kami dati. That Oda-san was quite capable, but he still has a long way to go before he can rank first on the killer leaderboard. That time, I was wondering if he is peke at lumalabas, totoo iyon.
Nang marinig iyon ng Pisces, mas nakaramdam siya ng pag-aalala. Ang impostor ay may kakayahan na at ang kasalukuyang oldest son ang orihinal. Hindi ba siya magiging mas malakas? Kakayanin kaya ito ni Thomas sa kanyang kasalukuyang kalagayan? Commander, kahit anong mangyari, hindi ka makakalaban sa pagkakataong ito. Bakit hindi mo na lang ako hayaang lumaban? Dahil nagsalita na sila sa laban, hindi na rin natin kailangang sundin ang rules. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Lalaban ako. Huminga ng malalim si Pisces. Dahil iginiit ito ni Thomas, walang pagkakataon na baguhin ang anuman. Nagagawa lang ng Pisces ang sinabi ni Thomas. Walang magawa si Pisces na muling binigay kay Thomas ang mga pampawala ng sakit bago siya nagabot ng kutsilyo kay Thomas. Kaya, ang lalaki ay pumasok sa pakikipaglaban gamit ang isang kutsilyo. Pagdating ni Thomas sa pasukan ng ospital, nakilala niya ang totoong oldest son. Ikaw ba si oldest son Solis? Oo. At ang taong huling dumating ay yung nakababatang kapatid ko. Mula sa galit na titig ni oldest son, masasabing determinado siyang mamatay. Napabuntong hininga si Thomas. Ganito rin ang nararamdaman niya noon nang siya ay nawala ng sariling kapatid. Ito ay nagwawasak. Kung alam ni Thomas na ang naunang tao ay hindi si oldest son, ngunit isang impostor, maaaring hindi nangyari ang trahedyang ito. Sa kasamaang palad, walang kung. Hinawakan ni Thomas ang kanyang kutsilyo ng pababa at siya ay 10 metro ang layo mula sa oldest son. Nagkatitigan lang sila. Nang magkaharap ang mga masters, hindi nila kailangang makisali sa pisikal na labanan. Ang dalawa sa kanila ay umabot sa punto kung saan ang kanilang isip ay maaaring kalkulahin ang kahihinatnan. Matapos nilang magkatitigan ng mahigit 10 segundo, sa wakas ay inilabas ni oldest son ang kanyang espada. Thomas Mayo, Diyos ng digmaan, ang iyong reputasyon ay talagang karapat-dapat, natalo na ako sa labanang ito. Bago sila opisyal na lumaban, inamin na ni oldest son ang pagkatalo. Natalo siya sa labanan ng isip nila. Gayunpaman, kahit alam niyang matatalo siya at mamamatay, hindi siya umatras. Gusto pa niyang lumaban. Iyon lang ang paniniwalang kinabubuhayan niya at kung tatalikuran niya ang paniniwalang iyon, mas masahol pa siya sa zombie. Alam din iyon ni Thomas. Gra. Pungol ni oldest son bago siya sumugod kay Thomas at sinubukang saksakin si Thomas gamit ang kanyang espada sa dibdib. Samantala, inihampas din ni Thomas ang kanyang kutsilyo sa ulo ni oldest son. Kabanata 2400. Theoretically, both of them should have avoided each other in that situation. Ngunit hindi ginawa ni oldest son. Alam niyang matatalo siya at walang paraan para talunin niya si Thomas, kaya bakit siya iiwasan? Mas mabuti pang ilabas niya ang lahat at hayaan silang mamatay ng magkasama. Chick. Ang kanyang espada ay tumago sa dibdib ni Thomas. Gayunpaman, kuminto ang kutsilyo ni Thomas sa itaas ng ulo ni oldest son at hindi niya ito ibinaba. Gusto ni oldest son na patayin si Thomas sa kanilang labanan, ngunit nagpigil si Thomas. Bakit? Kulat na napatingin si oldest son kay Thomas. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpipigil si Thomas. Nakahanda na siyang mamatay kasama si Thomas. Tumalsik ang dugo sa sulok ng labi ni Thomas. Tinitigan niya ang isang naguguluhan na si oldest son bago siyang ngumiti ng mahina at sinabing, nawalan din ako ng aking nakababatang kapatid, kaya alam ko ang sakit at responsibilidad na nararamdaman mo. Kung ang aking kamatayan ay makapagpapalaya sa iyo, tatanggapin ko ito ng maluwag sa loob. Oldest son, pinaalalahanan mo ako ng sobra sa nakaraan ko. Ang mga salita ni Thomas ay hindi nakapagsalita kay oldest son. Kung pinatay siya ni Thomas sa isang laslas, matatapos na sana ang mga bagay-bagay sa tuwirang paraan at magaan ang pakiramdam niya. Ngunit isinakripisyo ni Thomas ang kanyang sarili para tulungan siya. Natagpuan ito ni oldest son na hindi mabatak. Erg. Agad na binunot ni oldest son ang espada. Ang kanyang espada ay hindi tumago sa puso ni Thomas dahil tila nagpigil siya ng kaunti. Iyon ay nagbigay daan kay Thomas na manatiling buhay. Thomas, panalo ka. Hindi kita kayang patayin. Pagkatapos ay hinawakan ni oldest son ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Kling! Pinasag niya ito sa kalahati at inihagis ang mga piraso sa lupa. Kasunod noon ay tumalikod na siya at umalis. Bagamat gusto niyang maghiganti, hindi niya ito magagawa sa harap ng isang kaaway na tulad ni Thomas. Nang makita ni Thomas kung paano umalis si oldest son, ngumiti siya ng mahina.
Ito ay isang magandang pagtatapos para sa kanilang dalawa. Todd. Hindi na nakayanan ni Thomas ang sarili kaya napahiga siya sa lupa at nahimatay. Commander. Inutusan kaagad ng Pisces ang kanyang mga tao na pumunta. Dinala nila si Thomas sa ospital gamit ang stretcher para iligtas siya. Sa kabutihang palad, si Thomas ay may napakalakas na katawan. Bukod sa mga medikal na pasilidad doon ay perpekto, at siya ay nakatanggap ng paggamot sa oras, kaya si Thomas ay buhay, sa wakas ay nailigtas. Siya ay nasa isang medyo kritikal na estado. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huling beses na nagdusa ng husto si Thomas. Sabi ng Pisces, Commander, kukunin ko ang lahat ng 12 Golden Zodiacs dito para protektahan ka ng 24 na pito. Isa pa, kahit sino pa ang dumating para hamanin ka, hindi na ako papayag na tumanggap ka pa ng labanan. Pumalaklak si Thomas at sinabing, Pisces, ayaw mo pa ring mag-isip. Kaya mo ba akong protektahan magpakailanman? Umunat ang noo ni Pisces. Hindi niya masyadong maintindihan ang ibig sabihin ni Thomas. Paliwanag ni Thomas, simple lang. Lalapitin ako ng mga tao at hahamunin o papatayin ako dahil nag-alok si Lord Vadestas na magbigay noon ng reward. Kung gusto kong manatiling buhay, ang pinakamahalagang bagay ay alisin ang utos ng pagpatay. Tumango si Pisces. Okay, kukuha ako ng taong papatay kay Lord Vadestas ngayon. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Masyadong mababa at maliit yan. Kung mas matalino tayong maglalaro, mas maganda ang gagantimpalaan natin. Lumapit ka. Lumapit ang Pisces kay Thomas at pagkatapos niyang marinig ang buong plano mula kay Thomas ay agad na nawala ang kalungkutan sa kanyang mukha. Sa halip mukhang nasa sabik at masaya siya. Commander, napakahusay na diskarte iyan. Napakagandang gawin. Isa pa, naiisip ko na ang sakit sa mukha ni Lord Vadestas. I'll go ahead and do it now. Commander, magpahinga ka muna. Pagkatapos magsalita ng Pisces, mabilis siyang umalis sa ward at ginawa ang sinabi ni Thomas. Huminga ng malalim si Thomas at tumingin sa kisame habang sinasabi, madaling pumatay ng tao, ngunit mahirap iligtas ang isang tao at lalong mahirap iligtas ang puso ng isang tao. Panginoon Vadestas, ipinangako ko sa iyong anak na babae, Fiora, na gagawin ka na gawin ang tama at susubukan ko sa huling pagkakataon.